Juan Claudio Movie Recap. Isipin mo to, ano ang gagawin mo kung biglang namatay ang lahat ng kuryente sa mundo? Walang ilaw, walang signal, walang kotse, at kahit ang pera mo, naging walang kwentang papel na lang. Panoorin kung paano makikipagpatayan para sa pagkain at tubig ang isang modernong pamilya na napilitang magbisikleta ng daan-daang kilometro para lang mabuhay. Ito ang disaster, drama at survival movie na Survival Family. Sa Tokyo, nakatira sa isang apartment complex ang hindi magkakasundong pamilya Suzuki. Nakikipag-usap ang inang si Mitsu sa kanyang amang si Sasaki na nagpadala sa kanila ng isang kahon ng mga sariwang gulay at isda. Hiling ng ama na sana ay mas madalas silang dumalaw sa kanya. Nang subukan ni Mitsu na ipakausap ang anak na si Yui sa lolo nito, tumanggi ito at nagreklamo pa sa amoy ng isda. Pagkatapos ng tawag, sinubukan ni Mitsu na ihanda ang isda pero nadidiri siya rito. Ayaw rin itong hawakan ng asawang si Yoshiyuki kaya sa huli ay naipasok na lang ito sa freezer. Nang makakita sila ng insekto sa mga gulay, ganun na lang ang takot nila kaya hindi man lang nila napansin na synthetic eyelashes lang pala iyon ni Yui. Wala namang pakialam si Yoshiyuki at sige lang sa paghingi ng pagkain habang si Yui naman ay nakatutok lang sa kanyang cellphone. Kaya wala nang iba, si Mitsu na lang ang nagtapon ng insekto. Maya-maya pa, dumating ang anak na si Kenji. Pero hindi man lang bumati kaninuman. At nang tanungin siya ni Mitsu kung gusto niyang maghapunan, ipinakita lang niya ang biniling fast food at diretsong pumasok sa kwarto nang walang kausap-usap. Sa kanilang kwarto, nakatutok lang ang magkapatid sa kanilang mga screen. Nag-aalala si Mitsu sa bayarin sa smartphone at pakiusap niya kay Yoshiyuki na kausapin ang mga bata tungkol dito pero nakatitig lang ang ama sa TV. Kinabukasan, tanghali nang nagising si Yoshiyuki dahil hindi tumunog ang kanyang alarm clock. Nang tingnan niya ito, napansin niyang nakatigil ang mga kamay nito sa eksaktong 3:00. Binalitaan siya ni Mitsu na may blackout habang itinatapon ang nabulok na isda. Maya-maya pa'y nagising na rin si Yui at nag-hysterical dahil drain na ang battery ng phone niya. Gusto sanang magluto ni Mitsu ng almusal pero hindi magamit ang rice cooker at induction stove. Nakasindi man siya ng gas burner, tumangging maghintay ang pamilya at umalis nang hindi kumakain. Ang malas pa, ayaw ring gumana ng elevator kaya kailangang bumaba ng lahat ng residente sa mahabang hagdanan. Pagdating sa istasyon, nakatigil din ang mga tren at walang nakakaalam kung kailan ito babalik sa biyahe. Kaya walang nagawa si Yoshiyuki kundi lakarin ang daan papunta sa kanyang opisina. Samantala, papasok naman sa klase si Kenji gamit ang kanyang bisikleta at napansing mabilis ding naubos ang battery ng phone niya. Sa katunayan, bisikleta na lang ang tanging gumagalaw sa mga kalye dahil kahit ang mga kotse ay ayaw na ring gumana. Sinubukan ng isang taxi driver na buhayin ang makina gamit ang tubig pero ayaw pa rin. Sa labas, kinumpirma ng mga kapitbahay ni Mitsu na buong lugar ang walang kuryente. Niyaya siyang bumili ng kandila pero naiwan niya ang kanyang pitaka. Pagdating ni Yoshiyuki sa opisina, nakatambay ang lahat sa labas dahil naka-electric lock ang mga pinto at ayaw magbukas. Binasag ng 2 empleyado ang salamin para lang makapasok pero wala ring nagawa dahil patay ang mga ilaw at computer. Sa eskwelahan ni Yui at Kenji, huli ring dumating ang mga estudyante, walang signal ang mga phone at hindi nakapasok ang ilang guro kaya ipinadala na lang sila sa study hall. Sa grocery store, naubos agad ang mga ready-to-eat na pagkain. Dahil ayaw gumana ng mga card reader at ATM, cash lang ang tinatanggap. Matapos ang ilang oras na tunganga, pinauwi rin si Yoshiyuki ng kanyang boss. Dahil ayaw nang maglakad, bumili siya ng bisikleta kahit napakamahal ng presyo dahil sa matinding demand. Pag-uwi niya, may matandang nakaupo sa hagdan dahil sa sobrang pagod sa pag-akyat. Kagabihan, naghapunan ang pamilya sa liwanag ng kandila habang nagtatrabaho si Yoshiyuki gamit ang papel at bolpen. Kailangan nilang magbuhos ng tubig mula sa bathtub para makapag-flush ng toilet. At hindi na rin makapaghugas ng plato si Mitsu dahil tuyo na ang lababo. Nang subukang magbasa ni Yui sa tabi ng kandila, nasunog pa ang kanyang buhok. Dahil sa bagot sa kanilang kwarto, lumabas ang magkapatid at inaya ni Mitsu ang buong pamilya sa balkonahe. At dahil patay ang lahat ng ilaw sa buong lungsod, bumungad sa kanila ang napakagandang tanawin ng mga bituin sa kalangitan. Lumipas ang 3 araw pero hindi pa rin bumabalik ang kuryente. Naglalaban na lang si Mitsu gamit ang kamay at tubig mula sa tub. Sa eskwelahan, kakaunting estudyante lang ang nadatnan ni Yui kaya nagpasya na lang siyang umuwi. Sa opisina naman, inihayag ng boss na sarado muna ang kumpanya hanggang sa bumalik ang kuryente.
Pagkatapos nito, pinagmasdan ni Yoshiyuki ang kanyang boss na lumikas kasama ang pamilya papuntang kabundukan sa pag-asang makakahanap doon ng pagkain at tubig. Nang lumingon siya, nahuli niya ang isang lalaking tinatangkang nakawin ang kanyang bisikleta kaya agad niya itong itinaboy. Samantala, nagbisikleta si Kenji papunta sa karatig bayan pero nadiskubre niyang patay rin ang kuryente doon. Hinahanap niya ang babaeng nagugustuhan niya pero nang makita niya itong lumabas, nagpanik siya at nagtago. Natumba ang kanyang bisikleta at nasaktan ang kanyang paa habang pinapanood na umalis ng bayan ang babae kasama ang pamilya nito. Sa water treatment plant, naghintay si Michu at ang iba pang kapitbahay para makakuha ng tubig. Gayunpaman, sinabihan sila ng mga empleyado na isinarado na ang pasilidad dahil hindi gumagana ang mga bomba. May tubig sa ilalim ng lupa pero dahil hindi ito treated, delikado itong inumin kaya tumanggi silang kumuha nito ng mano-mano dahilan para magprotesta ang nagagalit na mamamayan. Sa bangko, narinig ni Yoshiyuki na hindi talaga gagana ang mga ATM at debit card. Ang tanging paraan lang para maka-withdraw ng cash ay ang pagpapakita ng ID at bank passbook at hanggang $600 lang ang limit bawat tao. Nagpanik ang mga tao at nagtulakan para makapasok agad. Sa gulo, nabitawan ni Yoshiyuki ang kanyang mga dokumento at natapakan pa ang kanyang kamay nang subukan niya itong pulutin. Napilitan siyang lumayo para gamutin ang pumutok niyang ilong. Sa ikapitong araw ng blackout, simot na ang mga grocery store at sarado na ang mga paaralan. Ang ilang nagbakasakali sa ibang bayan ay parehong sitwasyon lang din ang nadatnan. Oras-oras, padami ng padami ang lumilikas palabas ng Tokyo sa pag-asang makakahanap ng solusyon sa probinsya. Matapos ang walang katuturang pagpupulong kasama ang mga kapitbahay, pinuntahan ni Yoshiyuki at Mitsu ang isang matandang kapitbahay na matagal na nilang hindi nakikita. Natuklasan nilang pumanaw na pala ito at kinukuha na ng pamilya ang kanyang labi. Dahil sa matinding takot, nagdesisyon na rin ang mag-asawa na lisanin ang lungsod. Sinabihan nila ang mga bata na pupunta sila sa probinsya para makitira sa kanilang lolo. Nang magreklamo si Yui dahil nabuburyong siya sa probinsya, ipinaalala ni Mitsu na paborito niyang maglaro sa tabing dagat doon noong bata pa siya. Bagay na hindi na maalala ni Yui. Pagkatapos nito, nagsimula ng mag-ayos ng gamit ang pamilya habang sa sobrang inis naman ni Kenji ay itinapon niya ang larawan ng babaeng nagugustuhan niya. Inipon nila sa mesa ang lahat ng perang mahanap nila at ipinakita ni Mitsu ang kanyang itinagong ipon para sa emergency. Sa kanilang pag-alis, narinig nila ang tahol ng isang inabandunang aso pero hindi na nila ito pinansin. May sariling bisikleta ang magkapatid habang si Mitsu naman ay nakangkas lang kay Yoshiyuki. Nagsimula na silang magpedal papuntang paliparan at napansin ang dagsa ng mga residenteng naglalakad lang palabas ng lungsod. Marami ring nanamantala na nagtitinda ng tubig at pagkain pero tumanggi si Yoshiyuki na bumili dahil sa ginto nitong presyo. Habang palayo sila ng palayo, lalo pang tumataas ang singil sa mga bilihin. Sa huli, huminto sila sa isang tindahan kung saan nakipagtawaran si Mitsu sa tindero para makakuha ng murang presyo para sa maramihang pagkain. Doon muna sila nagpahinga at kumain. Pinagmasdan ng magkapatid ang isang lalaking nakahuli ng napakaraming isda sa ilog pero nadidiri pa rin sila rito. Nang subukan nilang gumamit ng pampublikong banyo, hindi nila kinaya ang amoy dahil ilang araw nang hindi nafo-flush ang mga palikuran kaya napilitan na lang silang magbawas sa likod ng mga halaman. Nang makarating ang pamilya sa airport, nadatnan nila ang galit at nagkakahagilap na dagsa ng tao sa labas. Hindi rin gumagana ang mga eroplano at sinubukan ng mga pulis na maglagay ng harang para pigilan ang crowd. Nagwala ang kalahati ng mga tao at inatake ang mga pulis habang ang iba naman ay umalis na lang. Kagabihan, nagpasya ang pamilya na mag-check-in sa pinakamalapit na motel kahit napakamahal ng singil sa kwarto. Inianunsyo ni Yoshiyuki na magbibisikleta sila papuntang probinsya, bagay na ikinagalit ng husto ni Yui. Kinabukasan, pumasok ang magkapatid sa isang silid-aklatan para kumuha ng mapa pero ubos na ang mga ito maliban sa isang mapa na pambata. Nagkwenta si Kenji at nalamang aabutin sila ng isang buwan bago makarating sa probinsya gamit ang bisikleta. Samantala, naghanap naman sina Yoshiyuki at Mitsu ng bisikleta para sa kanya at nakakita sila sa labas ng isang tindahan ng bigas. Ayaw tumanggap ng cash o mamahaling gamit ng tindera, barter lang ng pagkain o tubig ang tinatanggap nito kapalit ng bigas. Sa huli, napapayag nila ang tindera na ibigay ang bisikleta at isang sako ng bigas kapalit ng ilang bote ng alak.
Nang umalis na ang pamilya, walang kwenta ang pambatang mapa dahil sarado ang mga kalsada. Nagdesisyon silang magbisikleta sa expressway kung saan dagsa ang mga lumilikas na tao. Huminto sila para mag-camp sa labas ng isang saradong mall. Nang may nakiusap na mag-asawa para sa tubig, itinago ito ni Mitsu habang nagsinungaling si Yoshiyuki na wala na silang supply. Nang gabing iyon, nahuli ni Kenji ang isang lalaking nagnanakaw ng kanilang tubig. Hinabol niya ito sa lagusan pero nang makitang may kargang sanggol ang magnanakaw, hinayaan na lang niya ito. Kinabukasan, habang naghahanda ang pamilya na tumawid sa lagusan, nakakita sila ng grupo ng mga bulag na babae sa pasukan. Nag-alok ang mga ito na gagabayan ang mga tao kapalit ng tamang bayad. Dahil diretso lang naman ang kalsada sa loob, hindi sila pinansin ng pamilya at nagpatuloy sa paglalakad. Pero sa loob, naging problema nila ang sobrang dilim. Sige sila sa kababangga sa mga inabandunang kotse at nakatapak pa ng mga nakakadiring bagay. Sa huli, bumalik din sila at binayaran ang isang bulag na babae na mabilis silang naisama palabas ng lagusan. Sa ikalabing-anim na araw ng blackout, paubos na ang posforo at tubig. Uminom si Yoshiyuki sa ilog kahit pinagbawalan. Nang humagupit ang malakas na bagyo, sumilong sila sa ilalim ng tulay habang pinapanood na tangayin ng hangin ang kanilang mga gamit. Biglang tumakbo si Yoshiyuki sa gitna ng damuhan dahil nagka-diarrhea ito sa ininom na tubig ilog. Nang lumipas ang bagyo, sinimulan nilang tipunin ang mga gamit na kumalat sa paligid. May lamat na ang salamin ni Mitsu, nadumihan ang bigas sa lupa at nasira pa ang gulong ng isang bisikleta. Masama pa rin ang pakiramdam ni Yoshiyuki kaya nagmadali ang pamilya papunta sa pinakamalapit na bayan. Habang nagpapahinga ang mga magulang, pumasok ang magkapatid sa isang saradong supermarket. Ang malas lang, wala nang natitirang pagkain, posforo o gulong. Ang tanging nakuha lang nila ay isang flare, cat food at battery liquid na purified water pala kaya pwedeng inumin. Pagbalik nila sa pwesto, tinikman ni Yui ang cat food pero agad din itong idinura sa sobrang diring-diri. Wala namang nagawa si Kenji kundi gamitin ang kanyang silicone phone case para tapalan at maayos ang sirang gulong ng bisikleta. Habang lumilipas ang mga araw, nasanay na ang pamilya sa pagharap sa ulan at sa pagkain ng cat food. Sa kasunod nilang paghinto, nakatagpo nila ang pamilya Saito na sanay sa ganitong sitwasyon. Madalas kasi silang magbisikleta sa kabundukan at mag-camping noon, kaya marami silang alam na survival techniques. Tinuruan nila ang pamilya Suzuki kung paano kumuha ng inuming tubig na sumisipsip sa mga batong may lumot at kung paano patuyuin ang pagkain para tumagal ito. Itinuro rin nila kung aling mga damo ang pwedeng kainin. Kinuhaan sila ng litrato ng isa sa mga lalaki gamit ang lumang mechanical camera nito na gumagana pa. Binigyan naman ito ni Yui ng kanilang address para maipadala sa kanila ang kopya kapag nagkaroon na ng pagkakataon. Pagkatapos nito, nagpasya ang dalawang pamilya na maglakbay ng sabay. Magkasundo sina Mitsu at ang mga bata sa pamilya Saito at malaki ang pasasalamat nila sa mga payo ng mga ito. Pero binagabag si Yoshiyuki ng inggit kaya mabilis siyang nagpedal na tila ba nagmamayabang. Nang huminto sila sa isang tulay para magpahinga, nakakita sila ng mga sundalong naglalakad. Ipinaliwanag ng isang lalaki na galing ang mga ito sa isang nuclear power plant na hindi rin gumagana at patungo sila sa kabilang rehiyon para suriin ang isa pang planta. Dito na nagpasya ang dalawang pamilya na maghiwalay dahil papuntang Osaka ang pamilya Suzuki upang alamin kung totoo ang balitang may kuryente doon. Sa ika-43 araw, nadiskubre ng pamilya na wala ring kuryente sa Osaka. Nagpanik si Yui dahil wala na silang pagkain at tubig na nauwi sa matinding pagtatalo kung saan pinagtulungan nilang isisi kay Yoshiyuki ang lahat dahil hindi raw ito responsableng ama. Habang naglalakad sa lungsod, nagulat sila nang makakita ng maraming taong kumakain ng isda sa labas ng isang aquarium. Ipinamimigay na pala ng mga empleyado ang mga hayop doon para gawing pagkain, kaya nagmadaling pumila ang pamilya. Ang malas lang, nang makarating sila sa unahan ay wala nang natirang pagkain. Sa ika-67 araw, bagsak at pagod na ang pamilya sa gitna ng bukirin. Sa sobrang desperado, nakahuli si Yoshiyuki ng isang insekto, pero bago pa man niya ito makain ay nakakita siya ng baboy sa malapit. Pinagtulungan nilang palibutan ang baboy at matapos ang matinding pakikipagbuno, napatay ni Yoshiyuki ang baboy habang nagpapasirko-sirko sila sa burol. Ayaw man itong hiwain nina Yoshiyuki at Mitsu, inatasan nila si Kenji na humawak ng kutsilyo. Bago pa man makakilos si Kenji, pinigilan sila ng magsasakang si Tanaka na walang pag-aalinlangang ginilitan ng leeg ng baboy.
Pagkatapos nito, kinaladkad ng pamilya ang patay na baboy papunta sa bahay ni Tanaka kung saan nakainom sila ng tubig mula sa balon. Ipinaliwanag ni Tanaka na tumigil sa paggana ang kanyang electric fence kaya nakatakas ang lahat ng kanyang mga baboy. Kapag tinulungan siya ng pamilya na mahuli ang mga ito, hahatian niya sila ng pagkain. Pumayag ang pamilya at pinakain sila ni Tanaka ng napakasarap na almusal na may kasamang smoked pork, bagay na ikinaiyak pa ni Yui sa sarap. Matapos maghatid ng gulay ang isang kapitbahay, pinatulong ni Tanaka ang pamilya sa pagkakatay ng baboy. Kahit diring-diri, pinagtiyagaan nila ito para lang mabuhay. Nilagyan ng asin ang mga karne para hindi agad mabulok. Nang maliligo na sila, kailangan pa nilang mag-igib sa balon at magsaing ng apoy gamit ang kahoy para magpainit ng tubig. Nang gabing iyon, pinahiram sila ni Tanaka ng pajama na binili niya para sana sa pagbisita ng pamilya ng kanyang anak na nakatira na ngayon sa USA at hindi na niya makontak. Nare-realize ni na Yoshiyuki at Mitsu kung gaano sila kasuwerte na kasama pa nila ang kanilang mga anak at nakatulog silang magkahawak ang kamay. Sa mga kasunod na araw, ginugol ng pamilya ang kanilang oras sa mga gawaing bahay at marami silang natutunan sa buhay bukid. Hinabol nila ang mga baboy at naging masaya pa sila habang ibinabalik ang mga ito sa kulungan. Tinuruan ni Mitsu si Yui na manahi habang naglalaba ng mga damit, habang si Yoshiyuki naman ay nagbibiyak ng kahoy at si Kenji ay nakakuha ng mas maayos na kagamitan para ayusin ang kanyang bisikleta. Nakiusap si Tanaka na tumira na lang ang pamilya sa kanya dahil napakalaki ng tulong nila at ayaw niyang mag-isa. Pero mas gusto ng pamilya Suzuki na makasama ang kanilang lolo. Bilang pasasalamat, binigyan sila ni Tanaka ng sapat na smoked pork para sa buong biyahe nila. Pagkalipas ng ilang araw, narating ng pamilya ang ilog at labis silang nadismaya nang makitang walang tulay. Nakakita si Yoshiyuki ng sagwan, lubid at mga kahoy sa gilid ng baybayin, kaya nagtulong-tulong silang gumawa ng balsa. Unang itinawid ng mga lalaki ang kababaihan at ang kanilang mga gamit sa kabilang dako bago sila bumalik para kuhanin ang mga bisikleta. Biglang bumuhos ang ulan kaya kailangan nilang magmadali. Nagmadali sina Yoshiyuki at Kenji pero sa kasamaang palad, nasira ang balsa dahil sa bigat ng mga bisikleta. Sumuko na si Kenji at mabilis na lumangoy pabalik sa pamilya, pero si Yoshiyuki ay patuloy na kumapit sa kahoy hanggang sa maipailalim siya ng mga bisikleta sa tubig. Napasigaw sa matinding takot ang kanyang pamilya habang pinapanood na tangayin siya ng agos. Nang huminto ang ulan, hinanap ni Kenji ang kanyang ama pero ang piluka lang nito ang kanyang nahanap. Agad na napahagulgol sa tindi ng lungkot ang buong pamilya. Sa ika-74 na araw, sinusundan ng grupo ang riles ng tren. Sobrang nalulungkot si Mitsu para maglakad, kaya kailangan pa siyang hilahin ni Kenji para makagalaw. Nang kumuha sila ng kaunting smoked pork sa bag para kainin, may lumapit na aso na umalulong para humingi ng pagkain. Gusto sana itong pakainin ni Yui pero pinagalitan siya ni Kenji. Sa kabila nito, naagaw pa rin ng aso ang karne sa kamay ni Yui at mabilis na tumakbo papalayo. Mas marami pang aso ang dumating at isang Doberman ang mabilis na nag-agaw sa bag ni Mitsu. Sinubukan niya itong bawiin pero sa kanilang pag-aagawan ay nahulog siya at gumulong pababa sa burol. Mabilis na sumaklolo ang mga bata at nadiskubring nabali ang kanyang bukong-bukong. Tinulungan nila itong maglakad matapos panoorin ang mga aso na ubusin ang lahat ng laman ng bag. Agad na bumalik ang mga aso para manghingi pa, kaya nagyakapan na lang ang pamilya habang naghihintay sa pinakamasamang mangyayari. Sa sandaling iyon, isang sinaunang steam train ang sumulpot sa riles, kaya nagtakbuhan ang mga aso. Huminto ang tren sa mismong harap ng pamilya at agad silang sumakay para sa natitirang bahagi ng kanilang paglalakbay. Maraming bote ng tubig na maiinom doon at marami ring mga tao mula sa Tokyo ang lumilikas din patungong probinsya. Ginamot ng isang doktor ang bukong-bukong ni Mitsu at nang magtanong ito tungkol sa kanilang ama, napaiyak na lang ang mga bata. Samantala sa gilid ng ilog, nagising si Yoshiyuki at nagsimulang maglakad. Subalit sa sobrang hina ng kanyang katawan, bumagsak siya sa tabi ng isang traktor. Bigla niyang nakitang dumadaan ang tren pero wala na siyang lakas para sumigaw. Mabuti na lang at nasa bulsa pa niya ang flare at naisipan niya itong sindihan sa tamang pagkakataon. Nakita ito ni Mitsu at agad na pinahinto ang tren para makatakbo ang mga bata at makapiling muli ang kanilang ama. Pagdating sa loob ng tren, ibinigay ni Mitsu kay Yoshiyuki ang kanyang piluka pero itinapon lang niya ito. Sa ika-108 araw,
Sa wakas ay nakarating ang pamilya sa baryo at nakipagkita kay Sasaki na hindi makapaniwalang binisita rin siya sa wakas. Pagkalipas ng 2 taon at 126 na araw, masaya na ang pamilya Suzuki sa kanilang bagong buhay bukid. Nanghuhuli sila ng isda, nagtatanim at nasisiyahan sa mga gulay na sila mismo ang nagpatubo. Isang umaga, nagising si Yoshiyuki sa isang kakaibang tunog. Sinundan niya ito palabas at nadiskubre ang isang alarm clock na tumutunog sa loob ng isang bodega. Bigla ring tumugtog ang musika sa speaker ng baryo at lumabas ang lahat ng kapitbahay para muling tingnan ang mga ilaw sa kalsada. Pagkalipas ng ilang araw, bumalik na sa lungsod ang lahat ng mga mamamayan ng Tokyo. Sa TV, may iba't ibang teorya ang mga dalubhasa tungkol sa sanhi ng blackout, isang solar flare, kometa na masyadong lumapit sa mundo, o kaya'y cyber-terrorism. Mas marami ng oras ang pamilya Suzuki para sa isa't isa at hindi na sila natatakot sa mga gawaing bahay. Patuloy na gumagamit ng bisikleta si Yoshiyuki papunta sa trabaho. Nang iabot ng kartero ang isang liham, labis silang natuwa nang makita ang larawan ng kanilang pamilya. Isang simpleng alaala ng lahat ng pagsubok at hirap na sama-sama nilang pinagdaanan upang maging isang tunay at buong pamilya muli.